date mismo, tapos yung RFID. So after a long time, nagkaroon na ng plaka. Pag violet, ano yan, Calabarzon. Hanap namin itong habitat, dito kami naligaw. Uy, nandito ka agad tayo. Nasa Lagundi, di ko na namalayan. Yo, what's up mga guys? And parang pangit Yo, what's up mga guys? And dito tayo sa Pinugay, Baras, Rizal. Ito yung eros ko na pang araw-araw. And for the topic of for today ay meron tayong plaka. Last month nakuha ko yung plaka. Nag-vlog ako noon, kaso lang yung mic ko hindi ko sinaksak, kaya wala akong audio. Pero meron man akong clip nakasave sa laptop natin. So after a long time, nagkaroon na ng plaka. Ito for the month of May. Yan yung registration nya, first week, kasi 2 yung last digit. Iba na ngayon, no? Dati 4 na numbers saka 2 letra. Ngayon 3 numbers saka 3 letra yung mga digit ng plaka. Saka merong kulay. Kung mapapansin nyo mga pengo, may color codes na itong plaka natin. Yan sa may taas dito. Pag violet, ano yan, Calabarzon. Kung all white, NCR yan. Kaya may color codes para malaman yung motor na kung saan naka-registered. Kung NCR, Calabarzon, North, yan, Region 3, Region 2. Kasi ito, Region 4A, yung registration nito sa Batangas. Para madaling makita yung isang plaka kung saan nakarehistro. So ngayon, kakwento natin paano natin nakuha yung plaka sa gano'ng katagal. Alright, tara na. Wala na akong gas. Nasa habitat tayo sa may Pinugay, Baras, Rizal. Tapos doon tayo dadaan pumunta ang Tanay. Pwede naman ako marilaki, kaya lang napakalayo. Pabangking-bangking. So shortcut tayo papuntang, ang labas natin dito ay Lagundi. Madadaanan natin yan CBM farm. So itong motor na to, alam niyo naman yung bagong plaka ay maraming backlog. Sa dami ng backlog, taon bago makuha yung plaka. Pero yung ORCR nakukuha naman agad. Pag mabilis yung dealer mo, makukuha yung papel nito, original documents, nasa 2 weeks. Pag minalas-malas ka, 3 to 6 months makukuha yung papel, kasi sinasabay nila yan. Tapos sasabihin nila bawal kang lumayo. Kaya nga bumili yung motor para makalayo or magamit sa trabaho, di ba? Mapanganib na magbiyahe na walang ORCR, kasi nga baka mahuli ka. 15,000 din to. Yun nga, itong motor na to ay 2019. Tapos after 6 months bago ko nakuha yung plaka. Ubuti na lang di man ako pumapasok kasi work from home ako. Kaya hindi natin minamadali yung documents. Ganun talaga ang buhay. Minsan matagal ang darating yung papel. Tapos siyempre pagbago ay wala pang plaka nun. 2019 yun eh. Panahon na yung mga kontrata sa plaka ay wala eh. Hindi na renew, no? Kaya yun, tis tayo ng walang plaka.
Ang nilalagay lang natin ay yung pinapagawa natin, MB file number ang nilalagay natin. Memo yun ng LTO na MB file number ang ilagay kapag wala pang plaka. So ngayon, after a year, yun, na-rehistro, walang plaka, 2020. Tapos after 1 year ulit, 2021, nirehistro ko, lumabas na yung plaka. Kaya lang lumabas na yung plaka, nagpa-emission ako kasi ako, nakita may plate number na. So pinuntahan ko sa dealer ko, Morong Tutanay pa rin yun, So pinuntahan ko, so sawi may plate number na pero hindi available ang plaka. Kaya ang sinabi doon na bibigyan ako ng certificate na katunayan na no plate available. May plate number pero no plate available. Yan, dito tayo dadaan. Putik dito, no? Ano ito? Dire-diretso lang to. Ano ito? Gubat to. Backdoor. Indaan. Yan. Yan. Na-restro natin. Talagang binabalik-balikan ko every 5 months sa dealer. Nakakalimang balik ako. Siguro 3 balik ako sa loob ng 1 taon. So wala pa rin. Tapos 2022, so diba sa emission maraming nagsara, emission center madaming nagsara. Kaya punta tayo ng yung yung high-tech na emission testing. Yan, punta tayo sa may Angono, sa may Sabungan, interview doon sa Angono, in private motor vehicle inspection. 2022 yun, dahil ayokong pumila kasi pag may pila sa emission center dito sa Morong o kahit sa ibang lugar, may kota. Pag inabutan ka, kanibukasan ko magpapa-emission. Kaya sabi ko, punta ako sa Angono sa emission testing inspection. Doon na ako magpapa-restro kasi one stop shop yun. Pwede kang magpa-restro doon. Hindi ka na maglalakad ng malayo, no. Yan, successful naman. So kahit na may plate number ako, nagamit ko pa yung MB file number format ng LTO. Sasabihin ko lang, dati lang hinahanap namin itong habitat, dito kami naligaw. Ngayon master na natin yung lugar na to kung saan liliko. Yan, one stop shop rehistro, kaya lang mas mahal ng konti yung pag-rehistro doon sa high-tech na emission testing. Kasi branches lang yung LTO section doon eh. Kaya may patong ng konti. At least hindi na siya hindi na ako maglalakad ng malayo at pipila ng napakatagal. Pag-rehistro mga 30 to 40 minutes. Dito yung driver obya. Ang ganda diba dito, dumaan. Maganda magbike dito. Barangay Salvador, San Salvador, Baras Rizal. Yung 'di ba 2021 wala pa rin yung plaka.
Tapos 2022, kada magpaparehistro ako, pupunta ako. Patayin 2023. So ngayon 2024, last rehistro ko. Pumunta ako ng April kasi May akong paparehistro nitong motor na to. May 2024. Pinuntahan ko, wala pa rin. Sabi ko, bakit ang tagal? Sabi ko sa dealer, ba't ang tagal? Kasi ilang taon na. Sabi naman ng manager ng dealer doon sa Tanay, Yamaha Tanay, naligaw daw yung plaka. Napunta ng Nueva Ecija. Birain mo, from Batangas napunta ng Nueva Ecija. Bakit nagkakaganon? Siguro yun sa habang ginagawa yung yung plaka, di ba, batch by batch yung release. Alam ko 2023 meron na naligo siguro, napasama papuntang Nueva Ecija yung plaka. Imbis na sa Batangas mapunta, sa puntang norte napunta yung plaka, kaya natagal tayo. Kaya ngayong 2024 nakapagparehistro na ako bago ko nakuha yung plaka. Saka masarap yung may kaibigan na tiga Tanay, tapos pumunta dun sa dealer na nakuha yung plaka. Nai-chat niya ako, Boss Ray, meron ka ng plaka. Sabi ko, di nga. Ewan ko lang kung anong pagkakasabi ko nun. Talaga, ganun, mga ganun. Send ko yung picture, na-chat niya sa akin. Tapos alam niya kung anong number dun sa listahan, number 33. Tapos nisend sa akin yung picture. Sisend ko rin naman yung picture dito. Ang ganda ng kalsada dun Gumanda yata ang kalsada dito. Parang nagawa. Marami na rin bahay dito. Tingnan nyo, may naggagawa pa dito. Sabana View. Tapos pakita ko sa yung clip na videoan ko. Yung pinapakita ko yung plaka ko na nakuha na. Meron na tayong plaka para sa ating Aerox. 4 years bago nagka-plaka. Ito ang mga pengen. Ada mga kasama, wala lang, date mismo, tapos yung RFID, yung RFID, may QR code, lalagay mo. Uy, nandito kaagad tayo, nasa Lagundi. Di ko na namalayan, pero yung ibang dinaanan namin patag na. Ang bilis May kagrupo tayo dito na merong motor shop kay Sir Toto. Maraming bilian. Nag-expand na siya Dati pang tricycle lang yung mga tinda niya Ngayon may pang scooter, may gulong, langis, at may panggilid, ganyan, marami. Minsan di ko natatanong kung ano-ano yung mga langis dun Ito kay Sir Toto Ano? Ha? Pinugay. Dito na doon, watang Tanay Paano maluluma yung isa ayaw mong gamitin? Tara, ride. Ingat. Ride ba tayo? Oo, sige. I-wave na lang kita, wag Sige, lahat. Ang grupo natin sa RP10PH, si Sir Toto. One barko, makapunta ng Tanay. Yan, alright, nakita niya na.
bilis pa lang dumaan dito. Mga 20 minutes andito na ako sa Lagade. Maganda dito sa mga riders or nagmamotor, nakikilala natin na kaibigan. Kasi si Sir Saldi ay tauhan ni or tropa ni Boss CJ ng Motopiesa. Yan, yung mga tropa ni Boss CJ nagiging kaibigan natin. Yun ang pinakang maganda pag nagmumotor ka, dumadami yung kaibigan mo. 2024 meron na tayong plaka. So after 4 years nagkaroon din. Tuwan-tuwa tayo, no? Pero yung sa wala pa, kasi ito 2019, siguro 2018, 2018 yung iba meron na eh. In 2017 yung R15 version 2 natin dati na nasa kapatid ko ngayon, wala pang plaka yun. Di ko nga alam kung saan kukunin yung plaka nun. Pero sa Wenso ko kinuha yun. Kaya lang yung hulugan kasi ng 1 year eh, kung sa ano Sumishu ba kukunin yun, yung plaka na yun. After 4 years nagka-plaka na rin. Sana all. Wala lang, kaya binablog ko ito kasi nga sumable yung vlog ko dati. At para ano din, nakita nyo lang, kahit na wala pa naman plaka, na naiintindihan naman ng LTO na wala pang plakang available, kaya makakapagpa-registro kayo. Kaya lang ma-process lang. Ewan ko lang kung ngayon kung pwede pa yung certification or wala na. Iba na kasi yung process ngayon eh. Yan, alright mga paya. Kaya na ating vlog ngayon, i-share ko lang na, or pinagmamalaki ko lang na may plaka na. Right. Sa mga wala pa plaka ay magtiyaga tayo. Kalmahan nyo lang na maghintay tayo ng ating plaka. Darating din yan. Oras nyo. Ngayon, oras ka na magka-plaka. Kaya wait nyo lang, magkaka-plaka rin kayo. Yan, alright mga paya. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and race safe always. Bye bye.